po, isang mapagpalang hapon sa ating lahat. Welcome po muli sa ating gawain sa Walls of Salvation. Tunay nga po, huwag po natin kalimutan i-share itong ating live video sa hapon na ito. Nang sa gayon po, mas marami pa po tayong ma-share ng salita ng Panginoon. At huwag rin po natin kalimutan na mag-engage sa ating gawain. Patuloy lamang po tayo mag-comment at share po at i-like po itong video na ito. Hallelujah. Bago po tayo mag-start, inaanyayahan ko pong lahat na manalangin. Hallelujah. Praise you, Jesus. Lord, tunay nga po, Panginoon, maraming salamat po, Panginoon, sa hapon na ito. No? Muli niyo pong pinagkaloob sa amin, Lord, upang muli dumulog sa inyong presensya, Lord, sa hapon na ito, Lord. Tunay nga, ikaw lamang po ang aming tinataas, Panginoon, sa aming buhay, Lord. Pagkat ikaw lang po, Panginoon, ang karapat-dapat na maitaas, Panginoon, sa buhay namin, Lord. Tunay nga, ikaw ang mabuti, Panginoon, at tunay nga, kami patuloy nagpapasalamat sa lahat, Panginoon, ng inyong ginawa, Panginoon, para sa amin. Lord, tunay nga, buksan niyo pong muli ang aming mga puso't isipan sa hapon na ito, Lord. Patuloy niyo po kaming ihanda, huwag niyo po kaming hayaan na mapalayo sa inyo, lalo na po sa panahon na ito, Lord Jesus. Patuloy niyo po kaming i-guide, Lord Jesus, sa lahat ng aming gagawin, Lord. Tunay nga, ikaw manguna, Panginoon. Lord, sa aming pagpurit, pagsamba sa inyo, Lord, tunay nga po, Panginoon, ihanda niyo po ang bawat isa sa amin, Lord Jesus, na tunay nga maranasan namin inyong presensya sa hapon na ito. Simula sa aming pagpupurit, pagsamba sa inyo hanggang sa pag-share ng inyong salita at ang pagtatapos ng aming gawain, Lord. Tunay nga, kayo manguna, Panginoon. Lord, tunay nga ikaw lamang po ang aming tinataas at aming sinasamba, Panginoon. In Jesus' name we pray, Lord. Amen. Amen. Hallelujah. Handa na po ba tayo magpurit, sumamba sa ating Panginoon? Hallelujah. Samahan niyo po kami. Hallelujah. Sa iyo lumalapit. Hallelujah. Ako sa iyo'y lumalapit. Dala-dala ang awit ng pasasalamat sa lahat ng iyong gawa. Ako sa iyo'y sumasamo. Punong-puno ang puso ng pasasalamat
Hallelujah. Tunay ngang karapat-dapat ka, Panginoon, pagkat dakila ka, Lord Jesus. Tanggapin mo po ang aming mga papuri pagsamba sa iyo. Hallelujah. Tanggapin mo ang pagsamba, tanggapin mo ang pagluwalhati, tanging sa iyo iaalay. Tanggapin mo ang papuri, tanggapin mo ang pagsamba, tanggapin mo ang pagluwalhati, tanging sa iyo iaalay. Tanggapin mo ang papuri, tanggapin mo ang pagsamba, tanggapin mo ang pagluwalhati, tanging sa iyo iaalay. Tanggapin mo ang papuri, tanggapin mo ang pagsamba, tanggapin mo ang pagluwalhati, tanging sa iyo iaalay. Jesus, dakila ka sa buhay ko, itataas kita. Karapat-dapat kang tumanggap na papurit pagsamba. Jesus, dakila ka sa buhay ko, itatanghal kita. Karapat-dapat kang tumanggap na papurit pagsamba. Jesus, dakila ka sa buhay ko, itataas kita. Karapat-dapat kang tumanggap na papurit pagsamba. Jesus, dakila ka sa buhay ko, itatanghal kita. Karapat-dapat kang tumanggap na papurit pagsamba. Dakila ka. Dakila ka. Dakila ka. Hallelujah. Praise you, Jesus. Hallelujah. Tunay ngang napakabuti ng ating Panginoon. Sa lahat ng oras, dakilang iyong mga gawa, ikaw ang pag-asa. Nagagalak lahat ng iyong likha, umaawi, pagpupuri sa iyo.
napakabuti mo, Panginoon. Sa lahat ng oras, Lord, tapat ka, Panginoon, sa amin. Jesus. Umaawi, nagpupuri sa'yo. Nananalig sa kabutihan mo. Minsan pa umaawit. Umaawi, nagpupuri sa'yo. Nananalig sa kabutihan mo. Napakabuti mo, oh Diyos, sa bawat oras kay Toto. Oh, wala kang katulad, magpakailanman, tunay kang tapat. Oh, napakabuti mo, oh Diyos, pag-ibig mo'y di nagbabago. Papuri at pagsamba ang iyaan. Tataas ka. Oh, napakabuti mo, oh Diyos, sa bawat oras kay Toto. Oh, wala kang katulad, magpakailanman, tunay kang tapat. Oh, napakabuti mo, oh Diyos, pag-ibig mo'y di nagbabago. Papuri at pagsamba aking iyaan, ay tataas ka sa buhay ko. Whoa, whoa, Hallelujah. Palakpak para sa ating Panginoon. Hallelujah. Praise you, Jesus. Patuloy lamang po tayong umawit at magpuri sa ating Panginoon. Hallelujah. Praise you, Jesus. Hallelujah. Maraming salamat po, Panginoon, sa lahat ng oras, Lord Jesus. Tunay nga, Ika'y tapat sa amin, Lord, sa lahat ng panahon, Lord Jesus. Diyos ka sa amin, Lord. Kaya naman po, Panginoon, kami patuloy na napapasalamat, Lord, sa kabutihan niyo po sa amin. Pagkat tunay nga, tapat ka, Panginoon. Hindi ka nagbabago, Lord. Simula noon hanggang ngayon, Lord, Ikaw pa rin po yung nag-iisang Diyos. Hallelujah. Yes. Hallelujah. Yes. Praise you, Jesus. Diyos ka sa amin, sa lahat ng oras, nariyan para sa Jesus. Purihin ka, dakilain ka sa buhay ko.
ginawa mong lahat. Pag-ibig mo ay tapat at wagas. O Diyos, wala nang papanay sa kabutihan mo. Ang ngalan mo'y itataas sa buhay ko. Sundin ang loob mo, iparinig ang nais mo. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Di nagbabago, di nagbabago. Diyos ka sa amin, tanging sandigan. Nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, maghari ka. Maliwanag ka sa buhay ko. Di nagbabago. Diyos ka sa amin, tanging sandigan. Nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, maghari ka. Magliwanag ka sa buhay ko. Aming Ama. Sa lahat ng panahon, Diyos ka. Yes, sa lahat ng oras, Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Di nagbabago, di nagbabago. Diyos ka sa amin, tanging sandigan. Nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, maghari ka. Magliwanag ka sa buhay ko. Yes, Panginoon. Salamat po sa araw na ito, Lord God. Salamat po sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Tunay nga kayo'y di nagbabago. Salamat po, Panginoon, sa kalakasan, sa proteksyon,
sa favor, sa guidance, Panginoon. Pinupuri ka namin, kinararangal ka namin, Panginoon, pagkat dakila ka sa aming buhay. Hallelujah. Hallelujah. Magpatuloy po tayo sa pagpuri sa ating Panginoon. Hallelujah. 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 Yes, praise you, Jesus. Walang hanggan, katapatan sa buhay ko'y lagi mong narito dahil sa biyaya mo. Habang buhay magpupuri sa'yo. Minsan pa walang hanggan. Walang hanggan, katapatan Sa buhay ko'y lagi mong walang hanggan. Katapatan sa buhay ko'y lagi mong laan. Narito dahil sa biyaya mo. Habang buhay magpupuri sa'yo. purihin ka. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kaluwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Hallelujah. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kaluwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Jesus, sa'yo ang kapurihan, kaluwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang kapurihan, kaluwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang kaluwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos.
higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Pupurihin ka sa awit, Itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Yes, Lord. Purihin ka sa awit, Panginoon, sa lahat ng sitwasyon ng aming buhay. Ikaw ang aming kaagapay. Sa madilim na landas na tinatahak, ikaw ang aming liwanag, Panginoon. Ikaw ang tunay na Diyos na di nagbabago, di nagkukulang, at tulay nga na nagpapala sa aming Panginoon. Ang awit namin ay naalay namin sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Minsan pa purihin natin ang Panginoon. Hallelujah. Yes, Lord. Pupurihin ka sa awit, tataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, tatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Jesus. Yes, Lord. Yes, hallelujah, hallelujah. Let's stay in the presence of the Lord Jesus. Praise, praise. Hallelujah. Manatili po tayo sa environment or atmosphere of worship unto the Lord. Hallelujah. Praise, praise. Yes, Lord. Purihin ka, Panginoon. Sambahin ka, O Diyos. Tanghalin ang tangi mong pangalan, Panginoong Jesus. Kayo lamang ang karapat-dapat. Hallelujah. Purihin at sambahin sa aming kalagitnaan. Dahil kayo ang tunay na Diyos. Kayo ang tapat sa lahat ng oras. Salamat, Panginoon, na anumang mga pinagdadaanan ng bawat isa ay kasama ka namin. Hindi mo kami iniiwan, hindi mo kami pinababayaan. At kaya punong-puno ng pasasalamat aming mga puso, O Diyos. Dahil po sa inyo pong kabutihan, katapatan sa aming mga buhay. Kaya Lord, tanggapin niyo po lahat ng aming papurit pagsamba sa inyo lamang, Panginoon. Hallelujah.
Can we sing that chorus one more time? Pupurihin ka sa awit, tataas ang aming tinig. Itatanghal Sa sa buhay ko, tanging ikaw, O Diyos. higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian. Kadakilan mo'y di mapapantayan. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aming tinig. Itatanghal Sa buhay ko, tanging ikaw, O Diyos. higit pa sa kalangitan, Ang iyong kalwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Pupurihin ka sa awit. itataas ang aking tinig. Itatanghal sa buhay ko, Tanging ikaw, O Diyos. higit pa sa kalangitan, Tan, ang iyong kalwalhatian. Kadakilan mo'y di mapapantayan. kaya minsan pa, hallelujah. Purihin ka sa awit, itataas ang aming tinig. Itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, Tan, ang iyong kalwalhatian. Kadakilan mo'y di mapapantayan. Jesus. Jesus. Hallelujah. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesus. Amen at amen. Sige po, palakpakan natin ang ating buhay na Diyos. Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Yan. Sige po. Atin pong i-welcome muna ang bawat isa, no, bago tayo umupo. Praise the Lord. Hallelujah. Okay? Pwede po kayo kumamay ng 5 katao. Sabihin ninyo, pinagpala ka ng Diyos. Hallelujah. 5. Sige. Amen. Yan. Sige lang. At mga kapatid, kayo po ay pinagpala ng Diyos. Amen. Palakpakan natin ang ating buhay na Diyos. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Okay, salamat po sa ating worship team. Hallelujah. Of course, kasama dyan ang ating nasa tech booth. Palakpakan natin, Panginoon. Ayan. Okay, so welcome po mga kapatid sa atin pong Sunday. Dati online service lang, di po ba? Ngayon, face-to-face na. Ayan, hallelujah. At bukod po doon mga kapatid, ay dahil next week, no? Next week na po mga kapatid ang atin pong tinatawag na formal opening ng atin pong lugar na ito. Amen. Come on, palakpakan natin si Lord. Yan. Kaya, team bahay. O, dito muna. Yung mga nandito, ay pwede po kayong mag-invite, no? Pero ganito po,
si Kuya Saldi. Kuya Saldi, hallelujah. Isa pong karangalan at aming pong kagalakan na kayo ay nandito ngayon, no? Muli, ayan, last Sunday po, no? Wala tayong service, wala tayong gawain, ay minabuti na po muna natin na wala mo na tayong gawain in respect po sa atin pong kapatiran na umuwi na kay Lord. Yung nga po si Sister Josie, no? Josefina Bue. Ako po ay talagang pasalamat sa pamilya, no? Na kahit ganun po ang pinagdaanan, ay patuloy pa rin ang paglilingkod sa Diyos. Amen. Amen. Okay, so muli po, ang amin pong patuloy pong pakikirami po sa inyo, no? At ang suporta ay narito po, no? Lahat po tayo nagluluksa dahil si Ate Josie po ay hindi na po iba sa akin at sa amin pong pamilya. Amen? Alright, so medyo ang atin pong signal dito ay pabago-bago dahil hindi pa po tayo nakakabitan talaga ng Wi-Fi. Inuna po muna natin yung ating mga konting construction, no? Ayan, team bahay, nakikita nyo po sa likod ko, kortina pa lang yan. Pero, next week, makikita nyo na kung anong meron dyan. Okay? Yan po yung atin pong mga, sabihin na po natin, pinagkaabalahan ng mga nakaraang linggo, no? Okay, so welcome po kayo. Kaya, magpa-lista na po kayo sa ating GC. Okay? Okay po. So, pwede rin po kayo mag-invite, no? At please, paki-confirm po, team bahay, kung kamusta ang ating audio. Although medyo nagfa-fluctuate nga, no? But I hope, no, okay na po ang ating audio at ito po ay atin pong nagawa ng paraan. Okay? So, handa na po ba tayo? Ano pa bang mga announcements natin? Oh, by the way, no, marahil nagulat po kayo, ang atin pong time slot na pinipilit po namin gawing 3:00. Okay? Ayan. Katatapos lang po ng construction, kaya medyo may mga ano pa po, may mga inaayos-ayos pa dito yung ating mga equipment, mga linya, lahat. But Lord willing, next Sunday, no? Ano na tayo? Talagang ready to go na tayo. Sabi mo sa katabi mo, ready to go na. Ready to go na. Amen? Okay, so ngayon po, bilang panimula, yan. Ilabas na ninyo inyong notebook, ilabas na po ninyo inyong mga Bibles. Yan. Pero bago ko po i-share yung akin pong topic, dalawa pong okasyon ang mangyayari itong week. Okay? Unang-una, syempre bukas ay eleksyon. Tama? Election bukas. Lahat po tayo lalabas para bumoto. Yung hindi nakapag-register, sorry na lang. Matulog na lang sa bahay. Okay? Dahil walang pasok. Pangalawa, sa November 1, which is Wednesday, tama po? November 1, sa Wednesday po, ay, ayan, no? Undas. Ito lang po, mga kapatid. Bilang pastor po ninyo, trabaho ko po na kayo po ay paalalahanan at turuan ng salita ng Diyos. Amen? In respect po sa ating mga mahal sa buhay na pumanaw na po, no? Kami rin, si Papa at si Mama, no? Nakagawian po kasi natin na bago yung undas, di ba? Sa mga schools, buti na lang, bakasyon na ng, hindi pala bakasyon ng October 31. Pero sa school, bakasyon na po, di ba? Yung iba nagse-celebrate ng Halloween. Tama po? Halloween party. Mga kapatid, let me just say this to you. Bilang Christians po, we don't celebrate Halloween. Amen? We don't celebrate that. Bakit? Kasi kung atin pong pag-aaralan ang ugat nitong Halloween na celebration, it is really evil. Okay po? Ito po ay
ang ano po nila dito ay talagang mga tradition po ito, no, na talagang, kita nyo naman, yung mga costume pa lang. Di ba? Imagine ninyo si Gavin, si Zoe, no? Dadamitan ninyo ng mangkukulam. Di ba? Tapos sasabihin, ay, ang cute-cute ni Zoe, mukhang mangkukulam. Di ba? Parang, hello? Ako po naniniwala, tayo po lahat ay anak ng Diyos. Sino anak ng Diyos dito? At bilang anak ng Diyos, the Bible says, we are created in the image and in the likeness of God. Amen? Tayo po lahat ay nilikha ayon sa wangis at anyo ng Diyos. Dapat yun ang pinoproject natin. Dapat po yun ang ating pinapakita. Ang maka-Diyos. Sabihin natin maka-Diyos. Tapos magsusuot ka ng may sungay. Hello? Tapos hahawa ka ng karit na, di ba? Sinong pinoproject mo? Tama po? You are projecting death. Pinoproject mo yung kamatayan. Pinoproject mo yung demonyo. Di ba? So, yun po mga kapatid, no? Huwag po nating isasaalang-alang ating mga anak doon sa, ibig sabihin, huwag natin isasangkalan ng ating mga anak doon sa Halloween. Amen? Amen? Hindi ko ma-imagine si Tintin, nagdadalaga na ang cute-cute, no? Tapos magkakaroon ng pangil. Di ba? Na magmumukhang vampira, no? So, praise God, hindi nila ginagawa yun. Amen po. Andito pa ba? Timbahay? Ayan. Mahal niyo pa po ba ako? Sino po nagmamahal pa sa akin dito? Taas ang kamay. Ayan. Yan po ang akin pong responsibilidad bilang inyo pong pastor. Mga kapatid, we don't celebrate Halloween. Okay? At ganito naman po, no? Pag tayo naman ay bibisita sa puntod ng ating mga mahal sa buhay, wala naman pong problema yon. Okay? Huwag lang kayong mag-aalay ng pagkain. Lola, lolo, kain na po kayo. Hindi po nila kakainin yan. Amen? Ibigay nyo na lang sa akin. I-take out nyo na lang. Ako kakain. Joke lang po. Amen po? Kasi po, ayaw man natin o hindi, wala na po sila. Nasa langit na sila. Amen. No? Si Ate Josie, nag-i-enjoy na po sa presensya ni Lord. Huwag nyo na po bibigyan ng pansit. Huwag nyo nang aalayan ng biko. Lalangawin lang po yan. Amen? Namimiss ko tuloy yung biko ni Ate Josie. No? Na merong, may langka. Naalala ko yun no? Yan. Lutuin nyo na lang ako, Megan. Ako kakain nun. Okay. Kuya Saldi, ako kakain. Kami ni Doktora, paborito namin yung biko ni Ate Josie. Hindi ko makalimutan yon. Okay po? So, yun lang po paalala ko. Amen po sa lahat. Amen. Ayan, si Ate Josie, naiyak na rin naman. Naalala na, Kuya Chris, ako rin naiyak na naman. Okay. Kahit mahal na mahal mo si Kuya Chris, huwag mo siya bibigyan ng paborito niyang pagkain, ha? Okay po. Ano ba paborito pagkain ni Papa mo? Madami. O, wag mo, baka dala mo ng Vikings, buong Vikings, eat all you can. No? Wag po. Okay? Marahil, medyo nagpapatawa ako, pero it's the truth. No? Katotohanan po yan. Pwede nyo bisitahin. Kung gusto nyo mag-alay ng bulaklak, nasa sa inyo po yan. Pero mga kapatid, nasa langit na po sila. Amen? At huwag kayong magpe-pray sa kanila. Bantayan mo ako, ha? Dahil si Lord ang magbabantay sa atin. Amen. Ano sabi? Para makasave ng pera. Kunin po talaga si Brian. Anyway, joke lang po. So, paalala ko lang po yan bilang inyong pastor. Amen? Timbahay, huwag niyo po ikakasama ng loob, pero isang bagay po yan na dapat po nating maalala.
Okay lang po gunitain, pero pwede naman kayo pumunta doon sa puntod ng hindi November 1 eh. Hello? Huwag na kayo makipagsiksikan. Amen po. Huwag na kayo makipagsiksikan, no? Dahil hindi naman yan yung parang, alam niyo, parang nakakulong yung mga tao. Tapos araw ng bisita, lahat ng tao nagpupuntahan, no? Doon sa mga nakakulong. Tapos yung nakakulong, saan yung bisita ko? Ba't wala? Hindi naman po sila ganon. Okay? So, you can go there anytime. Kami nga po, nung kamakailan ayan, pumunta kami nila doktora, nila kuya, no? Nung mga anak ko, binisita po namin yung puntod nila papa, nila mama. Pero, hindi ko sila, ma, pa, kamusta kayo? Ito, patay na. Yung ganun ba? Hindi ko na po sila tinanong, no? Alam ko, nasa langit na po sila. We were just there to, to give respect to them. Amen? Okay po ba, mga kapatid? So, yun lang po ang munting paalala ng inyong pastor. Amen? Okay. So, sige po, dako na po tayo sa ating pag-aaral sa hapon na ito. Again, timbahay, medyo nagloloko po ang aking monitor. Hindi ko mabasa inyong mga pangalan. Ayun, meron dito. Kung hindi ko mabasa inyong pangalan kasi hindi po lumalabas lahat. Andito po si Brother Kaloy Cortez, Vilma Nunag, Brother Noel Tinde Jesus. Isang mapagpalang hapon sa iyo. Okay, Faith Janeline Bue, andito rin. Okay, Sister Recto Lives, Mary Dali Dotimas Batallones, Olivia Rivera, ayan, ang aking hipag na si Sister Amflor Arsenal, Brother Dwight, wow, isang karangalan na makamayan ka ng face-to-face. Pero yun yung panahon ng kalungkutan, but the Lord will comfort you and the entire family. Okay? Andito rin po si Sister Martina Marilyn Gonzalez. Wow. Sabi niya, congrats po sa bagong bahay, panambahan. God bless po to all. Maraming salamat din po. Okay? So yun lang po ang nabasa ko rin po kanina si Ruth Hana. Okay? Ang amin pong inaanak sa kasal. Yan lang po muna. At dito po, isang mapagpalang hapon sa lahat, purihin natin ating Panginoon. Come on, palakpakan natin si Lord. Okay, dako na po tayo sa ating pag-aaral. So again, isang okasyon na atin pong pagdadaanan bukas ay yung election. Sabihin natin election. Okay? Yan. Barangay and Sangguniang Kabataan elections. Tama? At tayo po lahat ay boboto ng marahil panibagong barangay captain at mga kagawad at ganoon din po mga sangguniang kabataan. Okay? Yan. Sino mga kabataan dito katulad ko? Amen. Hallelujah. Yan. So, some of us can be biased about this. No? Kasi syempre, iboboto mo yung kakilala mo. Tama po? Ay, kakilala ko to, iboboto ko to. Ay, ito tumulong sa akin, iboboto ko to. Ay, dati nilapitan ko yung taong yan, hindi ko iboboto yan. Yung mga ganun, di ba? Meron po tayong mga criteria. Amen? At lalo na kung magulang ng nung atin pong kakilala, di ba? So we can be biased about it, no? Dahil sila po ay malapit sa atin or talagang nakatulong sila sa atin one way or another. Amen? Meanwhile, kung meron pong mga bagong kandidato, syempre, katulad niyan, sa totoo lang po, nag-uusap kami ni Doktora, Han, sinong iboboto natin? Sabi ko, abay malay ko. No? Kasi hindi kilala eh. But, titigil ba tayo doon? We must take it upon ourselves, brothers and sisters, na kilalanin po. No? Kung merong pinamimigay ng mga flyers, leaflets, kunin ninyo. At basahin po ninyo ang kanilang mga programa, basahin po ninyo ang kanilang mga plataforma.
Amen? Nang sa ganon, makakapamili po tayo. No? At bukod po doon, okay, we need to pray for wisdom and guidance. Amen? Bakit? Kasi si Lord lang po nakakaalam ng puso ng tao. Alam niyo yung mga kandidato tuwing bago ng eleksyon, ang babait lahat niyan. No? Ipapangako sa iyo pati buwan. No? Pati bituin, ipapangako yan sa iyo, no? Para lang sila po ay atin pong iboto. But God knows who does not pay. Amen? Kilala po ng Diyos kung sino ang talagang totoo at sino po yung hindi totoo. That's why we need to pray. Amen? And upang tayo po ay, kung tayo po ay mananalangin at tayo po mga kapatid ay talagang susuriin po natin yung mga kandidato ng maayos, if we do our assignments, then we can vote wisely. Amen? Sabi mo sa katabi mo, vote wisely. Ayan. We have to vote wisely. That's why we need prayer. Sabi natin prayer. Now, in line with our theme, no? Ang theme po natin is Jesus who was and is to come. Ayan po. Nandito na po tayo sa ating third trimester, which is engagement in the faith. Okay? Patapos na po tayo. At ngayong buwan na October, ang ating pong tema is prayer and fasting. Sabi natin prayer and fasting. Sino po rito nakapag-pray, nagpe-pray? Yan. Sino po rito nakaranas na mag-fasting? Ano yung fasting? Ito po yung pag-aayuno. Okay? Ito po yung kung talagang meron kang, lalo na po kung meron kang kahilingan sa Panginoon, no? At nais mo talagang matugunan ka agad, lalo na kung may sakit karamdaman, minsan kailangan mo talagang mag-fasting, no? At pag nag-fasting ka kasi, yan yung panahon na hindi ka kakain ng mga paborito mong pagkain, di ba? Yung mga ganun po. Para po ang espiritu mo ay lumakas at yung pita ng laman mo ay iyong makontrol. Amen? So yan po kahalagahan ng fasting, and we have already studied that before, no? And today, ngayon pong araw na ito, ang pag-aaralan po natin is about decision guided by prayer and fasting. Ako po naniniwala, ang bawat isa po sa atin ay meron po tayong mga desisyon na ginagawa araw-araw. Amen. Katulad na lang po niyan, no? Nung graduate si Josh, okay, sa high school, anong desisyon gagawin? Saan mag-aaral? At anong kurso ang kukunin? Tama po? So that is a big decision. That's why you need to pray. Amen. Ngayon pala si Crystal, grade 12 na. Next year, Lord willing, gagraduate siya. So ngayon pa lang, talagang pinagpe-pray na, although meron na siyang desire sa kanyang heart, I believe she prayed for it. Amen? Kung ano yung gusto niyang kurso. So lahat po tayo may kanya-kanyang desisyon. Kung ikaw ay single na babae, may nanliligaw sa iyo, no? May lumapit sa akin dati, sabi, Pastor, laki problema ko. Sabi ko, ano problema mo? Pastor, kasi 3 nanliligaw sa akin. Hindi ko alam kung sinong sasagutin. Sabi ko, kapatid, magandang problema yan. Ganun ba, Pastor? Bakit? Nahirapan na nga ako eh. Sabi ko, anong gusto mo? May pagpipilian ka o wala kang pagpipilian? May sabi, o nga, no? Mas gusto ko may pagpipilian. Yung iba nga walang pinagpipilian eh. Bakit? Walang nanliligaw. So, mga ganon. So, sabi ko, magandang decision yan. So, you need to pray. Amen? Kailangan mo ipag-pray kung sino talaga yung magiging ka-partner mo, kung sino talaga yung mapapangasawa mo in the future. Amen po? And not only that, no? Maraming bagay tayong pinapanalangin. Okay? Sa ating mga desisyon. That's why we need to pray. At minsan kung hindi mo makuha sa panalangin,
kailangan mo mag-ayuno. You need to fast. Yan. Okay, so ang text po natin sa hapon na ito is taken from the book of Acts, Acts chapter 13, verse 1 to 4. Okay? Pwede po ba lahat tumayo? Yan. Bilang paggalang sa pagbasa ng salita ng Diyos at atin po itong basahin ng sabay-sabay. Ready? 1, 2, 3, and. Now, in the church that was at Antioch, there were certain prophets and teachers. Take note, may mga prophets and teachers. Barnabas, Simeon, who was called Niger, Lucius of Cyrene, Manaen, who had been brought up with Herod the Tetrarch, and Saul. As they ministered to the Lord and fasted, the Holy Spirit said, "Now, separate to me Barnabas and Saul for the work to which I have called them." Then having fasted and prayed and laid hands on them, they sent them away. So being sent out by the Holy Spirit, they went down to Seleucia, and from there, they sailed to Cyprus. Amen? Palakpakan natin Panginoon sa kanyang makapangyarihan at salita. Tayo pong lahat ay yumuko at pumikit at panandalian pong manalangin. Hallelujah. Panginoong Jesus, salamat po sa hapon na ito na pinagkaloob ninyo at sa amin pong pag-aaral patuloy, Lord God, sa topic na ito at bilang pagtatapos, hayaan niyo po, Lord God, na ito po ay maunawaan po namin at amin po ito, Lord God, na tunay nga pong lakaran at mapagtanto namin kung ano ang kahalagahan ng panalangin at pag-aayuno at ang posibleng resulta po nito sa aming mga buhay. Lord, kung sino man po dito may mga desisyon na gagawing malaki sa kanilang buhay that will affect them in the future, dalangin ko po na mangusap po kayo sa pamamagitan ng inyong banal na Espiritu. Holy Spirit, I entrust myself under your leading. Itago po ninyo ang inyong lingkod sa inyong kaluwalhatian. Hayaan niyo po lamang si Jesus ang maitaas at ang inyong lingkod ang maibaba. Turuan niyo po ang bawat isa. Guide me, Lord. This we ask and pray in Jesus Christ's mighty name. Lahat po magsabi ng Amen and Amen. Palakpakan natin, Panginoon. Sige po, makakaupo na po tayo. Yan. Nalulungkot po ako dahil hindi ko ma-monitor ang atin pong live ngayon, no? Ayan, andyan na rin pala si Sister Susan Panganiban, Lisbeth Grace Castillo, ayan. At marami pa pong iba. Pasok-pasok lang po mga kapatid. Anyway, so, yan po, no? Yan po ang ating text. Now, allow me to introduce to you my title. Ang title po ng aking pong babahagi is When God Votes. Sabi natin, When God Votes. Si Lord ba ay bumoboto din? No, nirelate ko po ito sa okasyon bukas ng eleksyon, no? Bakit? Kasi nakasulat dyan, decision guided by prayer and fasting. Talk about election, di ba? Ang isang leader, mananalo yan kung meron tinatawag na majority vote. Tama po? Kaya nangangampanya yan eh. Lahat ng tao talagang gusto po niyang ma-win ang kanilang heart, no? Kasi the more votes that you have, the greater chances of winning. Tama? Diyos ba pag namili siya ng kanyang leader, no? Leader in a sense na o manggagawa para gawin ang isang gawain, si Lord namimili din po. Amen? Pero, ang kaibahan kay Lord, He does not need man's approval. Amen? Hindi niya kailangan ng majority vote. Because God is the majority. Sabi natin, God is hindi dahil ikaw ang pinakamagaling, hindi dahil ikaw ang pinakamatipuno,
hindi dahil ikaw yung pinakamatalino. No. Tandaan natin, ang mga Pisus, hindi yung mga mayayaman ng panahon nila. Hindi yung mga matatalino nung panahon nila. Sino pinili niya? Yung mga mangingisda. Tama? Isa doon tax collector pa. Nung panahon nila, ang mga tax collector ay talaga kinamumuhian. No? Ang tawag sa mga tax collectors during that time, they are sinners of sinners. Ganon po ang tingin sa mga tax collector. And yet, okay, what is involved when God calls us and how should we respond? Kung tinawag tayo ni Lord, ano ba ang nakapaloob sa panawagan ng Diyos? Ano ba ang meron dito? At paano po tayo tutugon? Amen? Yan. So, meron po tayo 3 major points. Ang aking pong acronym, actually, parang initial, is SWS. Sabi natin SWS. Sino nakakaalam ng meaning ng SWS? Alam niyo yun? Di ba kung may election? Ano, no? Wow! Social Welfare Society. Okay. Bigyan natin 3 palakpak si Nikki. Pero mali. Joke lang. SWS, ito po yung Social Weather Station. Tama? Ano ginagawa nitong SWS? Sila po yung presidential election, sila po yung nagpapalabas ng mga survey. Amen? Kung sino yung pinupulsuhan po nila yung bayan. Mag-interview sila ng 1,000 people. O sino iboboto mo? Sino iboboto mo? At yung kokolektahin nila yon. Tapos titingnan po nila kung sino yung parang leading candidate. Yung mga ganun, no? Yan, SWS. Sabi natin SWS. Social Weather Station. Okay? O survey. Basta ganun. So yan po, no? Ano nakapaloob sa panawagan ni God sa ating buhay? Number 1, when God calls us, it involves, letter S, it involves separation to God. Sabi natin, separation to God. Take note, hindi ko sinabing separation from God. Sinabi ko separation to God. Amen? Wala pong iniwan. Nung tayo po ay hindi pa Kristiyano, okay? Tayo po ay, sabihin na po natin, talagang nakikisalamuha sa mundo. Tama po? We mingle with the world, no? Pag in-invite ka, o saan ka punta, halika, party, disco. Oh, di ba? Disco ka no? Ganyan tayo noon nung, naalala ko, nung hindi pa po Kristiyano, I was still in college then, no? High school and college. Talagang pag nagkayayaan ng barkada, sige, punta kaming disco, sayawan, no? Mga ganon. Although hindi ako umiinom po noon. So, nung nakakilala ko sa Panginoon, yung pakikisalamuha sa mundo, isang bagay sa akin noon, nung ako po ay talagang hindi pa Kristiyano noon, talagang malakas ako magmura. Pasosyalan pa kasi noon And then, nung ako po ay nakakilala kay Lord, ano po nangyari? Ako po ay hiniwalay from the world to God. Maliwanag po? And siguro yung iba sa inyo, may bisyo pa noon. Di ba? Katulad ko, ang lakas nyo rin magmura. Hello? Oh. Pero nung kayo po ay talagang nakakilala kay Jesus, tinanggap niyo siya sa iyong buhay, na born again ka, lahat lang yon ay tinigilan mo na. Amen? Sigurado kayo? Tanongin mo nga katabi mo, tinigilan mo na ba? Ayan. Okay. Amen? Nung nasa harap na ako, biglang nagkaroon na ako ng desire, Lord, para ang sarap mag-preach. Yung mga gano'n, no? Unti-unti po. Until such time, as a Christian, tinawag ni Lord na magpastor.
Okay? So yan po, no? When God calls you to something, He will separate you to Himself. Ihihiwalay ka niya patungo sa Kanya. Okay? Saan natin makikita? Tingnan po natin sa ating text. Acts chapter 13 verse 2. Tingnan nyo ito ha. Sabing ganyan, as they ministered to the Lord and fasted, the Holy Spirit said, now, separate to me Barnabas and Saul. Remember sa verse 1, no? Sinabi doon, merong mga propeta. There were prophets and teachers during that time. At habang sila po ay sama-sama nagpupuri, sumasamba sa Diyos, biglang boom, nagsalita ang Holy Spirit. Nangusap sa mga propeta at sinabing ganyan, ihiwalay nyo sa akin si Barnabas at si Saul. Amen? Kaya itong si Barnabas at Saul, sila po ay naging tag team, mag-partner in their missionary journey. Amen po. So yun po, no? So, when God calls you, He will separate you from the crowd. Amen. Now, tingnan po natin, ano ibig sabihin ng separate? Definition ng to separate is, number 1, set apart for God for a special purpose. Ihihiwalay ka para sa Diyos, para sa isang espesyal na layunin. Amen? Kumbaga, dati kang civilian, ngayon, pag tinawag ka ni Lord, you will be an enlisted person para ka naging sundalo na. Nakuha niyo yung ibig sabihin? Para ka ng sundalo. No? At yung sundalo, iba ng klaseng pamumuhay niyan. Amen. Meron na po yung special mission order. So yun po, to separate is to set apart for God for a special purpose. Isa pang definition is to consecrate. To consecrate is to make holy. Sabi natin, make holy. Gawing banal. Kaya nga po, dati tayong makasalanan, tama? Nung nakakilala ka kay Jesus, tinanggap mo siya sa iyong puso bilang Panginoon tagapagligtas, ano po nangyari? Ikaw ay kanyang dineliver, no? Kanyang hinango mula sa Panginoon ng mundo. It's because we have been made holy. Sabi natin, made holy. Sabi mo sa katabi mo, banal ka na. Amen? Kaya dapat po mga kapatid, no? Kung dati ka nagmumura, ngayon hindi ka na nagmumura. Kung dati kang marites, although yung misis ko, lagi, forever marites yan, dahil yun ang kanyang pangalan. Amen? Ayan, siya tunay na marites, no? Ayan, pinakamarites yan. Kasi yan ang kanyang pangalan, hindi na magbabago yung pangalan na yan. Amen? Pero, hindi siya marites na chismosa. Amen po? Ang minamarites niya, walang iba, kundi si Jesus lang. Amen. Come on, purihin natin, Panginoon. Okay. So, tingnan po ninyo, to separate means to consecrate or make holy. Amen. Kaya nung tinawag si Barnabas and Saul, sabi ng Lord sa kanila, separate Barnabas and Saul to me. Kumbaga, akin na yan. Amen? Dati silang common Christian lang, no? Attend lang ng fellowship. Pero, meron silang special calling from the Lord, humiwalay na kayo. Ihiwalay nyo sila sa akin. Bakit? Kasi gagamitin ko sila sa isang layunin. Amen? Kaya mga kapatid, naalala ko dati, kayo nakaupo lang. Si Brian, nung bago dito, ganyan lang, di ba? Pag ganyan lang. Hanggang ngayon, pag ganyan lang.
Pero eventually, nung tumagal, no, nagkaroon ng desire, may talent pala. O di ba? Hindi ka na lang dyan taga-init ng upuan. Ngayon, tumutugtog na para sa Panginoon. Amen. At dati rin, si Sir Megan, sila Jester, nung bago sa church, ganyan din. No? Mga mukhang nene pa noon. Bagong kasal pa sila no. Anyway, si Nikki din. Wow, imagine, 2 years yan nag-practice. Okay? So, dati si Nikki andyan lang, pero ngayon kita nyo naman, praise God, part na rin siya ng worship team. Thank you, Lord. Amen. Wow, forever na siya magwo-worship kay Lord. Hallelujah. So, yung iba dyan na ngayon ay nakaupo pa rin, isang araw, tatawagin kayo ni Lord. Amen? Okay. So, number 1, no? Separation to God. Unang-una po, it is God who calls us to Himself. Si Lord ang tumatawag po sa atin. No? Unang calling natin, ito po, ang unang calling natin is to be with Jesus. Okay? Sabi po dito sa Mark chapter 3, verse 13 to 14, sabi dito, and He went up on the mountain and called to Him those He Himself wanted. Tingnan ninyo, si Lord tinatawag niya yung mga taong gusto niya. Hindi yung gusto mo. Amen? Hindi yung gusto niya, hindi yung gusto nino, hindi yung gusto ng karamihan. No. Jesus calls those people whom He wanted. Kung sinong gusto ni Lord, tinatawag niya. At ang batayan ni Lord ay hindi batayan ng tao. Dahil si Lord tumitingin sa puso. Sabi dito, called to Him those He Himself wanted, and they came to Him. No? Tinawag niya yung 12. Then He appointed them 12. Tingnan niyo ito that they might be with Him, and that He might send them out to preach. Tingnan nyo, before you can go out to preach, you need to be with Jesus first. Before you can go out to sing, you need to be with Jesus first. Amen? Before you can go to play instruments, you need to be with Jesus first. Amen po ba? Kaya dapat doon pumapasok po yung ating personal devotion sa Panginoon. Amen? Dahil tayo pong lahat, unang panawagan natin is to be with Jesus. Hallelujah. Amen. Tingnan nyo, si Saul and Barnabas, kailan sila tinawag ni Lord? Nung sila ba ay nakatunganga lang? Nung sila ba ay walang ginagawa? No. Sila po ay tinawag when they were ministering to God. Amen? When they were singing praises, when they were praying to God, when they were fasting before God. Doon sila tinawag ng Panginoon. Amen. Pangalawa, it is God who calls us before birth. Alam nyo, nung akin po itong pinag-aralan, dito po ako talagang namangha sa Panginoon. Dito talaga ako na-overwhelmed. No? Basahin po natin itong Jeremiah chapter 1, verse 4 to 5. Tingnan niyo po ito Sabi dito, then the word of the Lord came to me saying, before I formed you in the womb, I knew you. Before you were born, I sanctified you. Alam niyo po, nung binasa ko to, sabi kong ganyan, Lord, totoo ba to? Ganyan ba ako kahalaga sa'yo? Na bago ka pa man mabuo, bago pa man ako, Lord, mabuo sa sinapupunan ng nanay ko, kilala mo na ako?
Hindi pa man nag-aasawa si Papa at si Mama noon, hindi pa man sila magkakilala, kilala na ako ni Lord. Kuya, kilala ka na ni Lord. Hindi pa man tayo nabubuo sa tiyan ni Mama. Brian, Crisel, hindi pa man kayo nabubuo sa tiyan ni Sister Josie. Kilala na kayo ng Panginoon. Amen? At dahil kilala tayo ni Lord, mga kapatid, listen to this. Hindi ka pa man nabubuo, may plano na si Lord sa buhay mo. Amen. Alam ni Lord, isang araw, hallelujah, ikaw ay uupo dyan sa upuan na yan. At hindi ka lang uupo dyan, malalaman mo na bago ka pinanganak, bago ka mabuo sa sinapupunan ng nanay mo, kilala ka na ng Panginoon. Amen. Ganyan po tayo kahalaga kay Lord. Inisip ka na ni Lord. Plinano na ni Lord ang buhay mo. Kaya mga kapatid, do not worry. Sabi mo sa katabi mo, do not worry. At tingnan niyo po ito before I formed you in the womb, I knew you. Before you were born. Wow. Bago ka pala pinanganak. Ayan po si Doktora O. Bigay niyan. No? Han, ilang weeks bago malaman ang kasarian ng isang sanggol sa tiyan? 24? 20 to 24 weeks. No? Minsan, lalo na, kung unang baby, tama? Jason, nung alam mo naglilihi si Fiona, excited ka ba? Oh, ay, nabuntis ka? Bakit? Ganun ba reaction mo? Hindi. Ano reaction mo? Ha? Positive? Wow! Magiging tatay. Di ba ganon? Ganyan din ang pakiramdam ko nun no? Ganyan din pakiramdam ko nun. And you know what? Tinanong mo ba, ano kaya, lalaki, babae, di ba? Sana lalaki. Si Fiona naman, sana babae, di ba? Mga ganon Tama? At tayo, minsan may mga batayan tayo no? Pag nagbubuntis na, hindi pa uso nun yung mga ultrasound, mga 3D ultrasound, di ba? Yung iba, huhulaan nila, ay matulis tiyan mo, lalaki yan. Di ba? Yung iba naman, sasabihin ganyan, yung iba naman, pag hindi matulis, yung iba naman sasabihin ganyan, uy, alam mo, gumaganda ka habang lumalaki tiyan mo. Tingin ko babae yung nasa tiyan mo. Di ba ganun po? Di ba ganyan yung mga batay? Uy, alam mo, gumaganda ka. Babae, mapapanganak mo. Lalo na kung yung nanay nag-aayos lagi. Ay, tingin ko babae yan. Di ba ganun yung mga batayan natin yung para makapanghula tayo Tama? Yung iba naman, ganito, makinig kayo. Sasabihin ganyan, uy, alam mo dati bago ka nagbuntis, ang ganda mo. Ngayong buntis ka, bakit para nagiging losyang ka? At siguro lalaki anak mo. Di ba mga ganun po? Di ba? May nagsabi sa akin, Pastor, ba't ganun? Hindi naman ako buntis, pero ang lapad ng ilong ko. Sabi ko, abay malay ko. Tanungin mo nanay mo. Anyway, ano ko lang po yun. So, tayo po talagang gusto natin lagi ng huhula. Tama po? Kaya nga, di ba, yung iba na gusto nilang surprise, ginagawa nila, meron tinatawag na baby, ano yun? Baby reveal. Baby. Sinusubukan ko lang kung alam ninyo. Gender reveal. Tama? Mag-ano sila ng balloons. Tama? Oh, ano ba to? 1, 3, 2, 1. Papaputokin yung balloons. Pang. Tapos kung may confetting pink, ay babae. Di ba? Tapos kung pumutok yung balloon at may confetti na blue, uy, lalaki. Di ba? So yung mga ganun po, no? But you know what? Before you were born, nasa tiyan pa lang po tayo, mga kapatid. Sabi ni Lord kay Jeremiah, bago ka pa man pinanganak, tinawag na kita. Pinaging banal na kita.
Amen? Ito po, meron akong sikretong i-reveal sa inyo. I can relate with this. Hindi ako Diyos, no? But, hindi pa po kami kasal ni Doktora noon. Kami po ay mag-shoota pa lang. No? At one time nagde-date kami. Sabi ko ganyan, Han, alam mo, ito ni-reveal sa akin ni Lord. Una nating anak, lalaki. Sabi ko ganyan sa kanya, at Han, ang pangalan niya is Joshua. Hindi pa man nabubuo si Joshua, kilala ko na siya. I knew we will have a son. Sabi ko ganyan, at Han, alam mo, after ni Joshua, sunod nating anak, babae. At ang pangalan niya ay Crystal. Woo! Amen. Why? Because the Lord revealed that to my heart. Kaya yung sinabi sa akin dito ni Lord, ay yung sinabi ni Lord, before I formed you in the womb, I knew you. Paano ko nalaman na ang magiging anak namin ay lalaki at babae? Kasi bago sila nabuo, alam na ni Lord. Amen. Come on, purihin natin, Panginoon. Alam na ni Lord, God revealed that to me. Kaya po nung nabuntis po si Doktora, sabi ko ngayon, Lord, this is your promise. Tapos nung pina-ultrasound, may hinahanap doon sa loob. Ano hinahanap nyo? Sabi ganyan, hinahanap ko kung lalaki o babae. Sabi ko, alam ko na po, lalaki yan. Tapos, uy, lalaki nga. Tapos sabi ko kay Doktora nun, Han, excited na ako na marinig ang boses nila. Excited na ako makita sila. Si Joshua andito, si Crystal nandito. Gumagano ako para akong engot. Sabi ko ngayon, buhay na sila sa aking puso. Amen? At mga kapatid, yun ay bago sila mabuo. At nung sila ay nabuo at malaki, ayan, andyan na po si Joshua at nandyan na po si Crystal. Amen. Praise God. Ganyan po kabuti ang ating Panginoon. Amen. So, bakit po yan nangyayari? It's because of prayer and fasting. When God calls us, nakakalo yung from God, lalayo ka. Ito, lalapit ka kay Lord. Pangalawa, when God calls you, you have to work for God. Merong trabaho, merong pong assignment na inilaan ang Diyos para sa bawat isa. Tingnan niyo po ginawa sa ating text, sa Acts chapter 13 verse 2, sabi rito, now separate to me Barnabas and Saul for the work to which I have called them. Amen? Si Barnabas and Saul dati, ano lang po sila? Common Christian lang sila. And then, God called them. Saan? Assignment for us. Sabi natin, assignment. Sabi mo sa katabi mo, may assignment si Lord sa'yo. At yung assignment mo, iba yan sa assignment ng katabi mo. Amen? Ang mga sundalo, alam niyo po mga sundalo, lalo na po yung mga special force, ang mga special force may kanya-kanya silang skills. May kanya-kanya silang special skills kung saan dinevelop para pag pinagsama ang grupo, pag ginamit nila yung mga skills nila, talagang they will be formidable. Talagang sila po ay magiging matibay. Meron po dyan sniper, di ba? Meron po dyan ay magaling sa mga bombs, no? Bomb disposal, magpasabog, yung mga ganyan. Meron namang iba dyan, talaga, yung leader po nila. May iba naman dyan, magaling magmaneho ng kahit anong sasakyan, truck, eroplano, pati tangke, lahat, no? All around. May mga ganun po. Iba-ibang skills po nila. At ganun din po sa atin mga kapatid.
God has given us special skills to meet a certain task. Amen? Sabi po dito sa John chapter 15 verse 16, tingnan niyo po ito ha. Sabi ni Lord sa kanyang mga disciples, "You did not choose me, but I chose you and appointed you that you should go and bear fruit." Tingnan niyo to. Ito yung general na assignment po natin. No? Isa po yan. Sabi nga niyan, I chose you and appointed you. When God votes, pag bumoto si Lord, ginagawa niya sa kanyang sariling authority and His grace. Amen? At siya yung namimili. Siya yung nag-a-appoint. At sabi niya, that you should go and bear fruit. And that your fruit should remain. That whatever you ask the Father in my name, He may give you. Kaya wag po kayo matatakot, mga kapatid. Wag kayo matatakot kung tawagin kayo ni Lord for a certain task. Because God will provide for all your needs. Amen. Ayan o. I chose you and appointed you. Hindi ka pababayaan ni Lord. Pag sinabi ni Lord, anak, gawin mo ito. Minsan meron po tayong, Lord, kaya ko ba yan? Lord, qualified ba ako? Listen to this. Sabi nga kanina, di ba, hindi ka pa man nabubuo sa sinapupunan ng nanay mo, kilala ka na ni Lord. No? Hindi ka pa man pinapanganak, tinawag ka na. Kaya wala po tayong dapat ipagmalaki. Ako po ay tinawag ni Lord na magpastor. Hindi dahil ako pinakamagaling, no. Dahil ako pinakagwapo, no. Hindi po ako tinawag ni Lord dahil sa kung anong meron ako. Amen? Subalit tinawag ako ni Lord by His grace and mercy. And listen to this, mga kapatid. Ang panawagan po ni Lord, may kaakibat po yung sacrifice. Sabihin natin sacrifice. Dati po, ako po ay nag-aaral sa Mapua. Christian na po ako noon eh. I was taking up engineering, industrial engineering. No? Bakit ako nag-engineering course? Kasi si Papa po noon, he wanted to take up architecture. Nag-aral si Papa ng architecture sa Mapua rin. Hindi po niya natapos. You know why? Kasi po, hindi po siya nasuportahan ng mga lolo't lola ko dahil sabi na po natin sa kahirapan, no? Kaya si Papa during that time, siya po ay lumuwas dito sa Manila at siya po ay self-supporting na masukan po siya as jeepney driver. Okay? Nagmaneho po siya ng jeep. Tapos sa gabi nag-aaral. Umaga, nagmamaneho, sa gabi nag-aaral. Gusto niya matapos ng college architecture. Napakagaling mag-drawing ni Papa. Okay? And then, unfortunately, hindi po siya nakatapos. Kaya nga po, sabi ko sa kanya ganyan, sige pa. Kaya sabi niya sa akin, Rainer, gusto ko mag-architecture ka. Pumasok ka sa Mapua. Kaya nga po, nung ako po ay college na, pumasok ako sa Mapua, tuwang-tuwa si Papa noon. No? Kasi ako ang mag-fulfill ng kanyang dream. No? Ayan. Tapos, ganito po nangyari. Nag-aaral na po ako sa Mapua noon. Kaya lang, yung time na yon hindi na po uso yung architecture. Ang usong kurso noon is IE, Industrial Engineering. Okay? Kasi yung bayaw ko, si Kuya Chris, asawa ni ate, nagtatrabaho dati sa Amcor Anam, vice president po siya doon. Sabi niya, Rainer, mag-IE ka na lang. Kasi IE din po siya IE graduate. Pagka-graduate mo, ipapasok kita dito. Sabi ko, sige. Pumayag naman si Papa. Sabi ko, Dad, wag na lang architecture, IE na lang. Okay lang anak, basta sa Mapua ka graduate. Okay. Tuwang-tuwa si Papa noon. Nung nag-aaral ako sa Mapua. And then, nung
second year college ako, tinawag po ako ni Lord. Natanggap ko ang panawagan na ako po ay mag-Bible school in preparation for na magpapastor. Dahil alam ko, tinawag ako ni Lord na magpastor. Kung gaano si Papa kasaya katuwa noon, nung ako po ay pumasok ng Bible school, siya namang galit po niya sa akin. Hello. And you know what? Tuwing uuwi po ako ng bahay, darating ako, sasabihin kong ganyan, Pa, mano po, alam niyo po, hinahablot niya yung kamay ko. Hinahablot niya yung kamay niya. Aalis ako ng bahay, pupunta na ako ng Bible school, sabi ko, Dad, aalis na po ako. Hinahablot niya yung kamay niya. Malis ka! Hindi na niya ako pinapansin ever since. Ito pa po, tuwing kami po ay may gathering, no? Tuwing may gathering po kami, ipaparinig po niya yan sa akin sa harap ng aming mga kamag-anak. Sasabihan ganyan, alam nyo, dati 4 ang anak ko. Ngayon, 3 na lang. Sabi ganyan ng mga kamag-anak namin, bakit? Di ba 4 anak mo? 3 na lang. Ayan, si Lisa, si Richie, si Jennifer, tsaka si Rainer. Alam niyo sabi niya, Rainer, wala akong kilalang Rainer. Para sa akin, patay na si Rainer. Alam niyo po, nung narinig ko yon, di ko alam kung anong gagawin ko. Para po akong sinaksak. Hindi to alam ng mga anak ko. Why? Sabi ko, Lord, ganun ba? Pag ako ba susunod sa iyo, ito ba ang kapalit? Ilang buwan, mga kapatid, hindi ako pinapansin ni Papa. Darating ako, Pa, mano po, hinahablot niya yung kamay niya. At tuwing lagi may bisita, kahit sinong bisita sa amin, paparinig niya sa akin, 3 na lang ang anak ko. Tapos tuwing pupunta ako ng church, papaalam ako, sasabihin ko, papunta ako ng church, sasabihin niya sa akin, sige, pag alis mo, yung mga damit mo, andyan na sa kalsada. Tuloy pa rin po ako. I wanted to serve God. I wanted to serve the Lord. Kaya tuwing uuwi ako, alam niyo ginagawa ko? Nasa kanto pa lang ako. Sisilip ako ng kalsada. Tinitingnan ko kung ano yung mga damit ko. Pag silip ko ganyan, uy, wala pa. Lapit ako ng bahay. Sabi ko ganyan, baka naman nasa loob lang ng gate. Anyway, it went on for at least 6 months. Tapos sabi ko ganyan, Lord, pinangako po ninyo, kung ako ay mananalig sa iyo, ako ay maliligtas 10 ng aking sambahayan. Alam niyo ginawa ko, I prayed and fast. Nanalangin po ako, nag-ayuno po ako. Lord, hipuin niyo po ang puso ni Papa. Na maunawaan po niya yung ginagawa ko. Na ang ginagawa ko ito ay hindi para sa akin, para po ito sa inyo. Nagtitimpla ng kape si Papa. Inuudyo ka na ako ni Lord, kausapin mo Papa mo. Sabi ko, Lord, ano sasabihin ko? Mainit yung kape. Baka isaboy niya sa mukha ko. Malalapnos yung kagwapuhan ko. Sabi ni Mama yon, gwapo daw ako. Sabi ko, lapit ako ganyan. Habang nagtitimpla ng kape, sabi ko, Pa,
Can I talk to you? Lalong bumilis. Tok, 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 tok. Yung paghalo niya sa kape, sabi niya, ano yun? Lord, ito na. Ano sasabihin ko? Sabihin mo sa kanya, mahal siya. Ah! Paano ko sasabihin? Sabi ko ganyan, Pa, kung sabihin ko po sa inyong, mahal ko kayo, how will that sound? Tok, 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 tok. Sabi niya ganyan, corny. Sabi ko, Lord, corny daw. Ano pa sasabihin ko? Gusto ko lang po sabihin, latan ninyo ako ng buhay. Papa ko pa rin po kayo. Hindi mawawala respeto ko sa inyo. I still love you. Alam niyo, paghalo niya ng kapeng yun, binabano niya po yung yung teaspoon. Tapos sabi ko sa kanya, hindi ko na po matiis. Sabi ko pa, Amen. The relationship was restored. At mga kapatid, listen, niyaya ko siya sa church. Sa dinadaluhan naming church dati sa COP. Sabi ko, Dad, kung available kayo ng Sunday, attend po kayo. Sabi niya, sige. Kung wala akong ginagawa, attend ako. Andun po ako sa second floor, I was worshiping the Lord. Tapos, maya-maya, after po ng service, nagkaroon ng altar call. Nag-altar call po yung pastor namin. Nagulat po ako, alam niyo kung bakit? Nakita ko si Wow! Simula po noon mga kapatid, nagsimula ang church na ito. Hallelujah! Nagsimula sa bahay, pinayagan ni Papa, and ever since, nung buhay pa si Papa, hindi na po siya lumiban, patuloy pong dumadalo si Papa sa gawain. Amen! Amen. Kaya purihin natin, Panginoon. Purihin natin ating Diyos. Hallelujah! Mga kapatid, what do I want to share with you today? When you do at ngayon, hindi lang mga anak, may mga apo na po kayo. By the grace of God, paglaki nila, maglilingkod yan sa Panginoon. At may bago kayo manugang ngayon, na ngayon po ay patuloy na rin pong dumadalo sa ating Panginoon. Amen? Come on, purihin natin ating Panginoon. Hallelujah! That is the reward that we will get, no? When we serve God, when we do His work. It's more than monetary. And when I pray to God, sabi ko, Lord, kahit 2 anak, ayan, kaya meron na po kaming 2 blessing from the Lord. Amen? Joshua, it's such a blessing. Sabi ko nga ganyan, nag-usap nga kami ni Doktora, sabi ko, Han, isa nga lang anak, si Joshua lang sa akin, masayang-masaya na ako eh. Blessing na yan eh. Nadagdagan pa. So double blessing. Amen po. Amen. Sabi mo sa katabi mo, God will reward you. God will reward you. Hallelujah. And lastly, no? Lastly, yung W, tapos yung S, yung pinakahuling S. When God calls us, He will separate us unto Himself. Meron po siyang work na naka-reserve sa atin, and then God sends us. Sent by God. Sabi natin, sent by God. Yan. Number 1, godly people will confirm our call. No? Tingnan po natin yung text natin, Acts 13, verse 3. Sabi po dito, then having fasted and prayed and laid hands on them, they sent them away. Sino itong naglay hands kay Barnabas and Saul? Hindi lang po ito yung mga kasama ng Kristiyano, but I believe that these were the prophets. No? Ito po yung mga prophets, ito po yung mga teachers.
Sa Moraya po, ilan na po ang na-ordain, ilan na po mga na-commission na pastors. Pero bago sila in-ordain, bago po sila kinommission, God already spoke to them. Amen. Bago po ako na-ordain, nagpapastor na po ako. Bakit mahalaga yung ordination? Yung ordination po, yan po ay pagkakilala ng panawagan ng Diyos sa iyong buhay. Amen. Na kino-confirm ng mga leaders mo, ng mga nakatatanda sa iyo sa Panginoon, at totoo, may panawagan ka ng Diyos sa iyong buhay. Amen. At ipagpe-pray ka, ganyan po ginawa kay Barnabas and Saul. Their calling were confirmed by these people or affirmed by these people, and they were recognized, and they prayed for them. Amen. Cyprus. Tingnan niyo po ito. Kanina, sabi ganyan, they sent them, yung mga tao. Pero hindi po. Ginamit lang sila ni Lord. Sabi rito, out by the Holy Spirit. Mga kapatid, bilang pastor po, I cannot function without the Holy Spirit. Amen. As workers in the Lord, tumutugtog kayo, umaawit kayo sa Panginoon. Hindi po kayo nandito sa sarili nyo lang. You were sent by the Holy Spirit. Kaya po kayo nandito ngayon, and timbahay, kaya kayo nandito. Gawa sa atin ni Lord, hindi natin kaya yan. Amen? Kasi kung ipapagawa ni Lord, na alam mong kaya mo, hindi ka na aasa sa Kanya. Pero ang pinapagawa sa atin ni Lord, ay yung mga bagay na hindi natin kaya. Things that we are not capable of. Beyond our ability. You know why? Because it is God. When God votes for you, kapatid, ibig sabihin po niyan, may nakita si Lord sa iyo. Amen? Wala po sa atin ang qualified. Wala po sa atin ang pwedeng ipagmalaki natin. Sabi ang ganyan, hindi ka pa nabubuo, kilala ka na niya. It is all by the grace of God. That's why when God calls us, mga kapatid, three padala sa inyo rito, kundi ang Panginoon. Amen. Naalala ko, Ate Josie, nung buhay pa si Kuya Chris, kayo yung pumunta doon sa likod, di ba? Yung luma natin lugar, palinga-linga silang ganyan. Katatapos na ng Father's Day noon, sabi ko, ay, ano po hinahanap nyo? Sabi niya, saan po ba yung church dito? Alam namin may church dito eh. Wala tayong karatula doon. Wala kami karatula sa labas. Ay, sabi ko, meron po dito. Uy, sabi ng abe. Naghahanap po kayo ng church dahil galing kayo sa Laguna, kalilipat nyo lang. You see, it is the Holy Spirit who sent you. Amen? At ngayon, nagpapatuloy kayo. At ngayon, ang anak ninyo, pati kayo, ay nagpapagamit. Amen. Hallelujah. Mga kapatid, meron akong note dito. When God votes for you to do a certain task, pray and fast to confirm, respond, and continue, because there is no turning back. Sa Tagalog, kung si Lord iboto ka, good ka, at magpatuloy. Bakit? Wala nang balikan. Amen? Amen? Sabi mo sa katabi mo, wala nang balikan. You know why? Last verse, Romans 11:29, sabi rito, for the gifts and the calling of God are irrevocable. Sa Tagalog, ang kaloob at panawagan ng Diyos ay hindi niya binabawi. Kung tinawag niya akong pastor, tumugon man ako o hindi, tatayo pa rin ako bilang pastor. Amen? Kasi ang kanyang kaloob ay walang bawian. Amen. So brothers and sisters, let me submit to you. When God votes, you have to make a decision.
and be guided by and fasting. Amen. So that, hallelujah. 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 Panginoon, salamat po sa hapon na ito na pinagkaloob ninyo. Tunay nga po, Lord God, lahat po ay biyaya at grasya nyo lamang. Wala kaming pwedeng ipagmalaki. Lord, dahil po sa inyo pong kapamahalaan, kapangyarihan, at dahil po sa inyong biyaya at grasya, dalangin ko, Lord God, hayaan niyo po ang inyong bayan, ang inyong pong mga anak, ay patuloy lamang tutugon sa inyo pong panawagan sa amin. At kami po I will be guided by prayer and fasting, and by your Spirit, Lord, mangusap ka po sa bawat isa. Nang sa ganun, malaman po namin ang amin pong assignment. At kami po ay sinugo ninyo, Panginoon. Hindi tao, kayo po nagpadala po sa amin sa lugar na ito dahil meron ka pong layunin sa bawat isa. Lord, I pray for your people. Ito po ay ipahayag niyo po sa kanila na sila po ay tutugon at maglilingkod. In Jesus' name we pray. Lahat magsabi ng Amen at Amen. Hallelujah. Purihin natin, Panginoon. God bless you all. Okay? So dako na po tayo sa ating pong pagbibigay. Amen. Ayan. Isang mapagpalang hapon po muli sa lahat. At nawa ay marami po tayong natutunan sa ating narinig. Sa buhay lang po natin ito at tunay ngang maraming biyaya ang ibibigay ng Panginoon sa atin. Sige po, ngayon po dako na po tayo sa ating pagkakaloob ng ikaputhandog. Samahan niyo po ako sa isang maikling panalangin. Pasalita mo na patuloy na nangangaral, Panginoon, para sa amin. At Lord, tinataas ko po, Panginoon, ang aming pagkakaloob ng ikaputhandog. Kayo po ang siyang magbigay ng biyaya dito, Panginoon. Basta-basta niyo po ito, Lord God. At sa mga magkakaloob ngayong hapon na ito, Lord, patuloy niyo pong bigyan sila ng biyaya, patuloy pong bigyan niyo ng maayos na trabaho, Lord, or mga provider, Lord, para sa aming lahat. And sa mga wala pa pong kakayanan, Lord God, pa kayo po ang patuloy na magbigay sa kanila ng pagkakakitaan, Lord. At biyayaan niyo po ang bawat isa na magkakaloob, Lord. At nawa, magamit po ito sa iyong kagalakan lang, Lord God. Maraming salamat po. Muli sa inyo na po namin binabalik ang pinakamataas na takil at pagsamba sa tanging pangalan mo lamang, aming Panginoong Jesus. Amen. 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 Pakilagay na lang po dito ang inyo pong ikaputhandog. Okay. Hallelujah. Ang sikip daw ng butas. Para walang makadukot. Joke lang. Sige. Ayusin po natin yan. Okay? By the way, no? Salamat design. Hallelujah. Surprise, no? So, again, Team Bahay, i-type nyo po dyan kung gusto ninyong dumalo dito next week. You are welcome, no? Para po mabilang po namin, ipopost po namin sa Facebook page ng Walls of Salvation yung address. Okay? Pati yung picture ng lugar para alam ninyo kung saan kayo pupunta. Okay po? Okay, so sige po mga kapatid, itaas po natin ating kamay sa Panginoon. At iunat po ninyo ang inyong kamay sa inyong pong gadgets, Team Bahay, and receive the blessing of the Lord. Panginoong Jesus, salamat po sa salita ninyo na patuloy po ninyong ipinapaalala po sa amin. Salamat, Lord, at nakita po namin ang isang halimbawa
ng kapangyarihan o epekto ng prayer and fasting. Kung saan kayo po ay mangungusap. Lalo na po kung kailangan po namin ng mga gabay sa aming buhay. Lord, we thank you dahil sa pamamagitan po ng inyong banal na espiritu, nangungusap ka po sa bawat isa. Lord, tinataas ko po ngayon ang pagbibigay na ito by your grace, by your promises, ibalik niyo po sa bawat isa ng husong takal, siksik, liglig at nag-uumapaw. At ganun din po, Panginoon, ang aming pong mga kapatid na narito at sa kanilang tahanan. Lord, kayo po nagpadala sa kanila dito. You guided them. Hallelujah. At meron ka pong layunin sa bawat isa. Kaya dalangin ko, Panginoon, ito po ay patuloy po nilang lalakaran and no turning back. Lord, ibalik niyo po sa bawat isa, husong takal, siksik, liglig, at nag-uumapaw ang kanila pong pagbibigay. Taas po natin ating kamay sa Panginoon. Lord, I commit to your people right now, anumang pangangailangan nila, basbasan niyo po at pagpalain, spirit, soul, body, materially and financially. Lukuban niyo po kami ng inyong banal na dugo, and I declare that no weapon formed of the enemy against us shall prosper. Dismiss us in your love, at Lord, tanggapin niyo lahat ng kapurihan, kataas-taasang pagsamba, parangal, papuri, dahil kayo lamang karapat-dapat tumanggap ng lahat ng ito. This we ask and pray in Jesus Christ's mighty name. Lahat magsabi ng amen and amen. God bless you all. God bless you, Team Bay. See you next week sa ating opening in Jesus' name.